Hi everybody, good morning. Good day to everybody. So, andito na naman ang inyong Sister Meets, ang inyong MSD sa internet. Maghahatid sa inyo ng balita dito sa ating MSD presentation for Master Junior page. Okay? So, kumusta kayong lahat? At maraming salamat po sa inyong mga paramdam diyan sa MSD presentation for Master Junior. Ang mga comments ninyo, mga paramdam, emoji, click likes, lahat-lahat. Maraming salamat. I am very happy and I'm very joyful to see all of you na nag-participate ng mga diha sa page, mga paramdam ninyo. Na-appreciate ko po kayong lahat. Hindi ko lang mahabol lahat ng mga paramdam ninyo. Pero I am watching you guys and I am very thankful and grateful na may mga tao dito sa mundo na nakaunawa talaga ng mga mensahe ng ating Divine Master at ang mga four corners of the world and Master Bimbrek Leo Jr. and the New World Spiritual Division. So today is a very beautiful message once again. Talagang masarap sa puso na pakinggan ang mga mensahe nila. Dahil alam ng mga spiritual division na not all missioners now are very active na magbasa pa, manghalungkat pa, or mag-review pa. Not all now. Okay? So, ito yung sinasabi sa mensahe ni Divine Master. To sacrifice is to give. To love is to forget everything. So, sa inyo dito, nang dahil sa pag-ibig ko sa inyo, pagmamahal ko sa inyo, kahit hindi tayo magkaiba ang ating mga prinsipyo, mga pananampalataya, panindigan, sabi ni Divine, kung mahal ninyo ang Panginoon, you're willing to sacrifice. You're willing to give your love sa Panginoon without discrimination of the people surrounding you. Without looking kung ano ang kanilang association, ano ang kanilang grupo, o ano ang kanilang mga kaugalian. Hindi ninyo yan tinitingnan. But because you love God, you're willing to sacrifice. And you're forget everything. Hindi mo iniisip kung ano ang mga status ninyo sa buhay. You just letting go and you just doing all this called benevolent, clean services to God's yapak. Okay? So now, my greetings to our beloved Divine Master. Sa kanyang mga kasamahan, sa apat na sulok ng daigdig, sa ating mahal na Master Bin Buray Ikleo Jr., sa kanyang mga kasamahan sa New World Spiritual Division. Sa inyo po lahat na nakinig sa akin dito sa MSD presentation for Master Junior page, good day po sa inyong lahat. Sa aking first viewers, Sister Wing Mulo, and the rest of you guys. Good day, good day, good day sa inyong lahat. So, I wish na ang lahat ay pinakinggan ang akong mga live video discussion. Dahil para ito sa inyo. Para ito sa akin. Para ito sa ating lahat. No? Then, even though that I am pure Surigaonon, but I am trying my best na maka-explain po sa inyo ng Tagalog. Kahit ang akong Tagalog ay matigas, but at least I am trying my best na para maunawaan ninyo mga Tagalog membro na nagsubaybay sa mga binabasa kong guidance series
dito. Okay? So, even though that we are very far from each other, but because of the internet world now, we are close each other. Dahil naririnig ninyo ako, nakikita ninyo ako, at nasilayan ninyo ang aking mga ginagawa dito. So, even though that we are far from each other, in any sulok ng mundo, tayo pa rin ay nagsama-sama, nagkita-kita, at nagsaluhan sa mga mensahe ng ating mga superiors. So, let's begin! Okay? So, sabi ni Divine, to sacrifice, to give. So, meaning, kung ano ang mga ginagawa ninyo dyan, kung ano ang mga kinakabisihan ninyo sa inyong buhay, you have to sacrifice and to give your time to listen sa mga mensahe dito. Okay? Let's begin. This message is from Divine Master and the members of the Four Corners of the World Guidance Series to all PBME missioners. Okay? Number 1. Bakit tayo hindi manguna sa mga gawain na hindi mabuti? At bakit na people cannot fully understand the Bible? Ano ang ibinabanghatol sa spiritual division noong Enero 1, 1977 sa mga membro ng PBMA? At bakit nangyari ito? Let's begin. This message from the Guidance Series, Part 70, page 1 to page 5. Bakit hindi tayo manguna sa mga gawain na hindi mabuti? At bakit people cannot fully understand the Bible? So, bakit daw yung mga gawain natin ng mga masama, ng mga iniisip natin ng mga masama, yung mga isipan ninyo mga membro sa PBMA na mahilig manguna sa mga plano sa spiritual division, that is called masama, masamang kaisipan yan. Pagpangunahan natin ang mga plano sa spiritual kasi, yan is wrongdoings. Bad thinking, bad idea. Kaya ang sabi ni Divine na bakit hindi ninyo pangunahan ang mga espirituhanon sa inyong mga masamang iniisip. And why people cannot understand fully the Bible. Maraming mga membro or mga tao dito sa mundo na panay ang pag-sharing nila sa Bible, sa kanilang nabasa sa Bible. Pero sabi ni Divine, hindi talaga nila yan fully naunawaan kung ano ba ang ibig ipinahiwatig ng Biblia. Panay ang kanilang pakipagdebate, panay ang kanilang pakipagtalastasan sa mga tao about Bible, pero sarili nga nilang pagkatao ay hindi nga tinitingnan nila kung nakasunod ba sila sa yapak ng Panginoon. Magaling na mag-discuss ng mga Bible, pero sabi ni Divine, not fully understand. Okay? Now, sabi ni Divine, let's begin. Sabi ng ating Panginoon doon sa banal na kasulatan, Pedro, tandaan mo na ang aking gawin ngayon ay siya rin ang aking gagawin sa aking pagbalik. Noon, kanilang tinatantya, and you are going to analyze the life of God. You cannot fully understand because in the Holy Bible, that is all parable. Kaya nga, that Bible was interpreted many times. Ito ang dahilan. Sabi ni Panginoon sa San Pedro noon na babalik ako. Kung ano ang aking ginagawa noon, kung nanggagamot ako, nag-preach ako ng the Word of God, kung
naghikayat ako ng mga turo ng aking ama about kaligtasan, yun na ako. Bumabalik na ako. Sabi ng ating Panginoong Diyos Hesus Kristo. Okay, kung ano ang aking gawa noon, ganun din ang aking gawa ngayon. Sabi dito na hindi talaga ninyo ang life ng Panginoon dahil sabi ni Divine, mostly sa mga nag-interpret ng Biblia, hindi nila ito masyadong naunawaan kung ano ba ang pinakamalalim na kahulugan nito sa sinasabi ng Panginoon dahil lahat ay isang parable lamang. Parable. Napansin ninyo, mga Bible reader, siguro mga magaling kayo sa Bible. Pero nang dumating ako dito sa Amerika, binigyan ako ng Bible ng asawa ko. Nang binuksan ko na yan, antukin ako. Kasi ang lalim, parable. Talagang malalim ang mga topic. Sabi ko, ano ba ito? Hindi man diretsahan, bakit maraming pasikot? Yan ang nasabi ko sa isipan ko nang binuksan ko ang binigay na Biblia sa aking asawa. So, hindi talaga ako nagtagumpay na nagbabasa ng Biblia dahil inaantok ako at talagang hindi ko maunawaan kung ano ang mga sinasabi. Not like the guidance series na parang spark yung isipan ko pag nagbasa ako ng guidance series, parang sparking yung lightning or thunder na boom, ganon sa isipan ko na ma-energetic ako na ma-excited ako na magbasa sa guidance series. Pero sa Bible talaga, promise, I'm very frank na antukin talaga ako magbasa. So, ang sabi ni Divine, maraming mga tao dito na hindi nakaunawa sa Biblia dahil all of the statement is parable. Okay? After the cooperation, chapters officials ang nangunguna sa mga gawaing mabuti. So, noong unang panahon sa time ni Divine Master, it was the cooperation of the chapters official nangunguna sa mga mabuting gawa. Sabi ni Divine, hindi tayo nangunguna sa gawain na hindi mabuti. Sa ganun, mapaliwanagan ang mga sangkatauhan sa kulang pa sa paniniwala. Dahil dito mga panahon, bihira natin itanim mula sa kaibuturan ng ating puso. Ang lahat ating asahan dahil ang ating pag-asa at maangkin ang tagumpay na ating minimithi. So sabi ni Divine Master noon sa panahon niya, nang dahil ang mga chapters officials, ay nangunguna sa mga mabuting gawain. So ito sila ang nagpapakita talaga na they are the follower sa footstep ng Panginoong Diyos Hesus Kristo. It's true. Sa panahon ni Divine Master, talagang ang mga tao noon ay yung na makikita mo pa yung sulim. Mababait. Maraming mga talagang misyonaryo doon na mga mababait na. So, pero nang umalis na si Divine Master, nagsimula na maraming mga misyonarya na may mga ginagawang kalukuhan, mga tamad na, hindi na gumagawa ng kabutihan, tapos nagabisyo. So, ito ang sa panahon noon, ang mga coordinations of the chapters official ay nagpapakita talaga ito ng mga kabutihan noong unang panahon. So sabi ni Divine, through sa ating ginagawang mga mabuting gawain, ito ay ating pag-asa na maangkin ang tagumpay na ating minimithi. So ano ang tagumpay na inyong minimithi? Diba yung makapasok tayo sa kaharian ng ating Panginoong Diyos Hesus Kristo? Yan ang tagumpay na ating minimithi. Maraming mga tao dito sa mundo ay hindi nag-isip kung ano ba ang kanilang minimithi sa buhay. They're only thinking about material things na maka-achieve sila
ng mga material na mga gamit dito sa mundo. Hanggang dyan lang. More wealth, more assets, more financial. Hanggang dyan lang ang pag-goal or yung pagmithi ng isang tao. Hanggang dyan lang sa material. O, maraming mga tao dyan lang, pero hindi nila iniisip yung kanilang kaluluwa or salvation, na makapasok sa kaharian ng ating Ama. So that is sabi ni Divine Master na yan ang ating minimithi na dapat natin angkinin dito sa mundo na masunod natin ang yapak ng Panginoon at makapasok tayo sa kanyang kaharian. Ano ang hatol sa spiritual division noong Enero 1, 1977 sa mga membro ng PBMA at bakit nangyari ito? So, noong 1977, 77, 78, 79, 80. So, 1980 ako natawo. So, that was 1977. Nagkaroon ng hatol ang mga membro sa PBMA. Mayroong paghatol. Ito ay ginawa ng mga spiritual division. Bakit ibinababa nila ang batas na mayroon talagang hatol na mangyari sa mga membro sa association. So, nagkaroon ito ng yung moment na yung 1977 na mayroong batas na binaba ng mga spiritual division na kailangan mayroong hatulan or hatol ang mga membro. Bakit? Anong klaseng hatol ito? Ating tatalakayan. Ibinigay para tayo makaalam sa ating mga pagbabago na ating buhay at sa spiritual na pagkasabi. Sa aming pasya na aking ihatid sa inyo ang kwento sa pagbabalita na naghatol ang spiritual division sa lahat ng mga membro. Kung sino sa inyo ang gumagawa ng mabuti ay magpatuloy sa kabutihan. Iyong mga membro na hanggang ngayon na hindi pa gumawa ng mga mabuting gawa, magpatuloy rin kayo. Sa anong pakay ng spiritual division? Sa pakay para kayo malaman kung sino ang mabuti at kung sino ang masama. And now, this is the election, the time of election. We can choose good man and we can also choose the bad people who joined us. Sa panahon ngayon, hindi na maghingi ang spiritual division ng inyong kabutihan dahil kayong mga masama, kayo ang ikumpara sa mga mabuti. Ito nga ngayon ang mga pasya. We will close. Tapusin na ang lahat sa pagpili at ito dahan-dahan kaming magpili sa ganung mga mabuting bata. Mayroon na tayong record niyan. I am sorry to announce to you, my people, that we are started the selections. We started from the first 13, and I am sorry to announce to you the first 13, they were suspended for 2 days ago. All the members of the first 13 were suspended for 1 year because of some bad deeds. Marahil hindi kayo nakaunawa kung ano ang mga correction. Mayroong mga kamalian sa kanilang mga ginagawa at kailangan tuwiran. At ito ang katapusan sa inyong paglalakad at pagmamasid ninyo kung sino sa inyo ang nagkasala.
kung sino sa inyo ang gumagawa na ganun na hindi ito inuutos sa ating pinag-usapan sa ngayong panahon na ito ang katapusan. Ngunit sa aming pagmamasid, sa aming pagsasama sa kanila, dahil si Master hindi namin pinatungo doon sa kanilang pinuntahan, kaya naniwala na sila ay hindi nakikita. Naniwala sila na hindi narinig. Kaya gumawa sila ng katamtaman sa pagsuway sa aking kautusan. At mayroong nag-complain sa kanilang mga gawa noong birthday. Nadagdagan ang mga bagay na ito ang nakasuspende sa ating first 13 at ang sunod nito ay kayong mga karaniwang membro. Ang susunod, kayong mga stationary at missionary. Okay, so ito yung hatol, yung paghatol na binaba ng mga spiritual division noong Enero 1, 1977 dahil itong mga first 13 pinamisyon ito ni Divine Master noong unang panahon. So, at nakikita ng mga spiritual division na mayroon silang mga kalukuhang ginagawa, mayroon silang mga hindi mabuting pag-implementar or pagpalaganap ng mga mabuting misyon. So, mayroon silang mga ginagawang kalukuhan during the mission. Hindi nila alam na si Divine Master ay sumasama sa kanila. Ang akala nila na si Divine Master ay naiwan lang sa San Jose. Pero hindi nila alam na si Divine Master ay sumasama sa kanilang mission. Nagmasid siya, nakikita niya, na-observe niya kung ano ang mga ginagawa ng mga first 13 noong unang panahon. Kaya, nakadecide ang mga spiritual division na okay, ngayong Enero 1, 1977, magkaroon tayo ng paghatol. Ibaba natin ang batas na mayroong paghatol dito sa ating association. Titingnan natin ang mga masamang membro o mga masamang opisyalis. Titingnan din natin ang mga stationary, missionary, ordinary members, kung sino ang masama, kung sino ang mabuti. Para, sabi ng mga spiritual division, para mahatulan natin kung sino ang gagawa ng kabutihan, ipagpatuloy ninyo dahil hatulan kayo ng kabutihan. Kung sino ang gagawa ng kasamaan, patuloy ang inyong pagiging masama dahil kayo ay hahatulan din na kayo ay masama. At kayo din ang gawing kumparahan ng mga mabuti at masamang tao. Ito yung sinasabi ng mga spiritual division. So yung time na yon, nagbaba ang mga spiritual division ng batas na ito. Hatulan from first 13 down to the ordinary member. Na kailangan hatulan at alamin at koreksyonan na itong ating association ay kabutihan talaga ang itinuturo. Itong association, ang itinuturo ay ang yapak ng Panginoong Hesukristo. Diba, maraming mga misyonarya, nag-mission sila. Pero sa word benevolent, lagpak na ito. Lagpak na dahil sa word benevolent ay hindi malinis ang kanilang mga ginagawa. Hindi malinis ang kanilang isipan. Hindi malinis ang kanilang mga puso. Kundi mayroon silang mga ulterior motives. Yung mga motibo ba? Mga intention na hindi pang yapak sa Panginoon. Maraming mga misyonaryo, membro, nagmisyon na ang kanilang mga ginagawa ay kalukuhan. I heard noong unang panahon may mga misyonaryo, misyonarya na magmisyon nga
Pag nagkasama ang misyonarya, nagligaw-ligawan sila. I heard na during mission, nagkatabi, nagkatulog. I heard during the mission, ay nagpatutuo na sila ay pinusukan ni Divine at mga spiritual division. I heard na yung manghilot sila ng mga membro or mga tao, mga pasyente, kakaiba ang mga pinagsasalita. Kakaiba ang mga kilos. I heard na may mga missionarya na nagdidiman ng mga pera during the mission. So, mayroong mga misyonaryo din na nag-mission nga naglalasing. O mayroong mga misyonarya na nabubuntis during their mission. Mayroong mga misyonaryo na ginamit ang kanilang mga pangalan ni Master. Mayroong mga misyonarya na kakaiba ang mga kaugalian na hindi nila pinakita na sila ay mga representante ng Panginoon o representante ng PBMA. So maraming nakikita ng mga spiritual division. Kaya ang sabi ng spiritual division, kung magpakabait kayo, patuloy. Dahil yan ang hatol ninyo ay kabutihan. Pero kung gagawa kayo ng mga kasamaan, padayon, patuloy. Dahil ang makamit mo na hatol ay kasamaan din. Okay? So, sa PBMA, mas maganda ang kanilang tinuturo. Maganda ang mga teaching na tinuturo ng ating Supremo. Pero ang sabi ni Divine Master at Master, kung mahal ninyo kami, handa kayong magsakripisyo. Handa kayong gagawa ng kabutihan dahil ang itinuturo namin sa inyo ay mga kabutihan. Kung willing kayo na i-embrace ninyo ang mga teaching namin, gawin ninyo. You have to sacrifice. You have to change sa inyong mga kaugalian. Dahil sa PBMA pa lang, sa title ng PBMA, Philippine Benevolent Missionaries Association. The words benevolent, marami nang nalagpak o nalaglag sa inyo, mga misyonarya. Dahil hindi kayo gumagawa ng mga kabutihan, puro dirty ang inyong mga isipan, puro masama ang mga lumalabas sa inyong mga bibig. Ang inyong mga ginagawa, masama. Kaya ito sinasabi ni Divine, we have paghatol. Tinitingnan nila, they have selection, pinipili na ang mga membro sa association beginning from Enero 1, 1977 until now. Hanggang ngayon, pinipili ta ninyo. Selection ta ngayon. Hanggang ngayon. 1977 pa yan Ano na ngayon? 2022. Continuation ang selection at pagpili ng mga tauhan na tunay na mga representante ng PBMA. Okay? So, ito yung sinasabi ni Divine, hindi kayo makawala dahil noon at ngayon, mayroon talagang paghatol or selection kung sino ang mga mabuting binhi o masamang binhi dito sa ating association. Bakit hindi si Divine Master nahirapan kung sakaling umalis ang mga tao dito sa San Jose o sa ating puok? So, bakit hindi raw mahirapan si Divine Master na mawalan ang San Jose ng mga pure PBMA or mawalan ng mga tauhan diha sa San Jose? Hindi si Divine Master nalungkot na walang naniwala na sa kanyang mga teaching. Maraming nagsabi, I love you, Divine. I love you, Master. Pero sabi ni Divine, tingnan nyo yung mga ginagawa ninyo.
pasabi-sabi kayo I love you sa akin, pero yung mga sarili nga ninyo, hindi nga ninyo gidisiplina, hindi nga ninyo inayos yung mga kaugalian ninyo, nandiyan pa rin yung mga panglalait ninyo, pag-away-away ninyo, pangutya, pang-judge, nandiyan pa rin. Sabihin ninyo, mahal mo ako. How can you prove that you love me? That you never change, you never discipline yourself. Diba? So diha sa San Jose, sabi ni Divine, hindi ako malungkot kung ang mga lahat ng mga tao dito ay susuwayin lahat ng teaching ko. Yung mga masama dyan, hindi siya nalulungkot na mayroong mga masama at hindi na talaga naniniwala sa teaching. Teaching man talaga ang ano ni Divine. Sabi ni Divine, okay lang kung hindi ninyo ako mahalin, hindi ninyo ako paniwalaan. Basta ang akin lamang na gagawa kayo ng kabutihan. Sabi ni Divine, gagawa kayo ng kabutihan. Yan ang importante talaga na matingnan namin kung ano ang inyong mga records dito sa mundo. So, sabi ni Divine, kaya nga mga kapatid ko, aking ipinaalam sa inyo itong tapat na pagkasabi na dapat ninyong malaman. Sabihin ninyo na hindi kami sinabihan ni Master. Sabi ninyong mga membro. O baka magalit kayo sa kang Divine Master as a mga spiritual division dahil sabihin daw ninyo, hindi man kami sinabihan. Sabi ni Divine, ito ang dapat naming gawin at huwag kayong maniniwala na ako'y nanakot sa inyo. Talagang totoo itong sinasabi ko sa inyo. Ito ay tunay dahil ako talaga ang palaging sumulat sa mga diktasyon ng mga espiritu. Nandito sa akin ang lahat na report. So, sabi diha sa San Jose, okay lang daw. Susuwayin lahat ang mga teaching ng mga tao sa San Jose. At hindi rin si Divine Master malungkot kung aalis lahat ng tao dyan sa San Jose. Sabi ni Divine, maniwala kayo, nandito sa akin ang mga report ng mga spiritual division, kung anong mga ginagawa ninyo dito sa San Jose Dinagat. Ano ang inyong kailangan sa inyong buhay? Ang pakay, ano man. Sabi ni Divine, ano ang kailangan ninyo sa inyong buhay? Or pakay. Tatanungin ninyo ang mga sarili ninyo, ano ang kailangan ninyo sa inyong buhay? Or pakay. Ang pakay na ito may tagumpay sa ating mga layunin. Paano magtagumpay? Saan ba talaga kayo patungo? Umpisa nitong buhay at nandito ka rin. Nandiyan sa inyo ang kaligayahan. Ibinigay naman sa inyo ang kaligayahan na ito. Nandiyan rin sa inyo ang paghihirap. Ano man ang inyong pakay, ang ibang layunin natin, ito ang pagdating sa ibang panahon sa hukuman ng ating Panginoon, tayong lahat ay maligaya. At sa ating mga pagtuturo, galing sa ating Panginoon dahil mabuti kang tao. So sabi ni Divine, ang ating talagang pakay, yung makarating tayo doon sa ating Panginoong Diyos Jesucristo na pagdating natin doon sa hukuman, proud ang mga spiritual division, proud silang Master na nandito ang mga membro sa PBME, mga tunay na representante na mga misyonaryo ng PBME. Andito na sila, makiharap na sa hukmanan. So sabi ni Divine, proud kami sa inyo kung pagharap ninyo doon ay matagumpay ninyo, mag-success kayo sa inyong mga minimithi. Masaksis ninyo ang inyong mga pakay dito sa mundo. Bakit ang pagkasuspende sa unang 3C, verse 13, mga kapatid, ay simula ngayon ng ating pagbulay-bulay?
So, gibalik na po ni Divine. Bakit daw? Na nasuspindi itong mga first 13. Simula ito ng pag-usap sa ating sarili kung kailan ikaw magsimula sa inyong paghihirap. Kahit ilan karami ang inyong pagtitiis, mawala ka sandali. If I have to see the sacrifice of the first 13 up to the proclamation of these people, what happened today, my friends? This is one thing. Hindi naisip ng iba na wala. Dahil sa kanilang paniniwala, walang halaga ang ating paghihirap sa kanilang paniniwala sa ating samahang PBMA. Walang kinabukasan. And they are wrong. Nagkamali sila sa kanilang paniniwala. If you will not sacrifice, and you will never be successful in life. Tama. If you will not sacrifice, you will never be successful in your life. Naghihirap nga kaming mga espirituhanon. Kayo pa kaya? Bakit hindi rin kayo magtiis? Kung sino man sa inyo ang napupuot o nagtampo sa amin na mga membro ng espirituhanon, maari kahit ngayon din kunin o bawiin ang buhay ng inyong ministro. But be careful, sakaling maalanganin, baka kayo ang maunahan pa kayo. Kaya magbantay tayong lahat dahil sa katotohanan ang ating ginagawa lahat ay totoo. So, sabi ni Divine, bakit na suspindi ang mga first 13 noon? Dahil ang kanilang mga prinsipyo nang dahil sila ay mataas ang posisyon, nagawa-gawa na lang sila ng kanilang mga hindi magandang ginagawa. Because sometimes people think that when they have power, they have a lot of, yung sabihin natin, leadership. They have charms, they have charisma, they have talent, or sabihin natin mataas ang position. Nakikita ng mga spiritual division na ang mga first 13 noon ay hindi talaga nag-isip ng tagumpay sa kanilang sarili or sa kanilang kaligtasan. Hindi sila nag-iisip. Sabi nito ni Divine, na hindi nila iniisip ang kanilang mga sakripisyo ng haba na. Ang hihirap ng mga sakripisyo nila noon. Magpunta sa mga kabundukan para hanapin or ipalaganap ang kanyang mga mensahe. Yan ay pagsasakripisyo noong unang panahon ng mga first 13. Pero sabi ni Divine, hindi nila iniisip ang kanilang kaligtasan. Nag-iisip lang sila na material lang. Kaya sabi ni Divine, yung mga sakripisyo nila nawala. Kaya sabi niya dito, if you will not sacrifice, and you will never be successful in your life. The same din sa inyo. Kung hindi natin tiisin ang mga kahirapan sa buhay natin ngayon, how can we success in our life? Kasi maraming mga missionary na I will give you an example. Kagaya sa pag-aasawa, tayong mga misyonarya ay sinabihan talaga tayo ni Divine Master na kung maaari, huwag mag-asawa ng mga non-members. Okay? Totoo yan. Dahil may kaibahan kung makaasawa ka na yung kagaya kayo, pareha kayo PBMA. Talagang makaunawa kayo. Magrosaryo mo, na oras, mag-serve ka, naunawaan niya ng partner mo. Kung PBMA siya, naunawaan na mayroon kayong mga donation, naunawaan ng partner mo na mayroon kayong mga event, mga conference,
especially money matters, naunawaan yan. Pero kung tayo, mga misyonarya, makapag-asawa tayo ng non-members, talagang nandyan ang sinasabing complete sacrifice. Why? Because ang ating mga nagiging partner sa buhay ay hindi nila alam kung ano itong mga ginagawa natin. Nag-rosaryo tayo, nakaharap sa picture ng ilan ni Divine. Tapos meron tayong mga tagubili ng mga magrosaryo, ani na oras, ganun, anong mga ginagawa. Di ba, is a lot of sacrifices. Kasi we have to yung i-explain natin sa kanila kung ano yung PBM. Isabi natin sa kanila na ganito. But sometimes, may mga taong mahirap talaga palinawagan. Ang hirap sabihan. Lalo na kung kagaya ito na lang hindi na lang ako maglayo-layo ng aking example. Kagaya sa akin akong bana. Ano yan? Bible reader yan. So noong unang panahon, ang bago kami nag-asawa, binigyan niya ako ng Biblia. Pero hindi ko yung binabasa kasi naantok ako. Tapos lagi niya akong dalhin sa kanilang simbahan, kahit ano na lang ng mga simbahan kasi musician siya, so nakapasok ako ng Baptist, nakapasok ako ng African Church, nakapasok ako ng Katoliko Church dito, nakapasok ako ng Jewish Church kasi kinukuha nga yung asawa ko na magtugtog ng music. So sama-sama lang ako yun nung time na yun. And then, para walang gulo, samahan ko siya, pasok ako doon, tapos nagpapaganda din dahil simbahan na yan . Then, pag once na dito na kami sa bahay, and then mag-explain din ako ng PBMA, talagang talo talaga ako. Kasi Biblia ang gamit niya. Tapos, ako wala talaga akong masabi dahil wala nga ako kaalam-alam ng mga message sa mga espirituhanong. Wala man ako kaalam-alam ng mga ni divine teaching. Ang alam ko lang yung sabing magpakabait. Yun lang talaga. So, pag mag-anuhan na kami, mag-discussan na kami ng paniniwala sa Panginoon, talagang nandoon yung mainis ako, mairita ako. Dahil ang niya, yung sabi niya noon, bakit nagrosaryo ka na nakaharap sa tao? Yun ang unang question niya. So, of course, sensitive yung dibdib ko noon. So, iniiyak ko lang pinatulog ko lang luha ko yung time na yun, na may mga hard times ako sa pagpaunawa sa akong sa akong bana, sa akong partner. So, talagang sabi ko, Divine, ano po ang gagawin ko? Kasi pag nag-explain ako ng PBMA, naiyak ako. Kasi gamitan man ako ng Biblia, hindi ko man alam yung mga bersikulo, mga St. Peter, mga St. Pedro, di ko man yan alam. Po ako, na-sensitive po ako pag magdebate na kami ng ang asawa ko. Pero yung time na yun, na lagi akong nag-pray. Pray lang talaga, sabi ko, Divine, Master, Anis Day, yung itouch nyo naman ang puso ng ng bana ko, nga hindi niya ako initan ba itong mga ginagawa ko sa PBMA, hindi niya ako kanang yung biklon palagi, kasi nakakabad trip po, yung po ang naramdaman ko. Pero yung time na yun na nag-pray ako sa kanila ng problema ko, ang ko lang talaga yung sabi ni Divine, ni Master, na during our prayers, di ba, we heard something, it's like a whisper, na marinig mo yan, na yung sabi sa narinig ko during my prayers, na magpakabait ka lang. Ipakita mo na isa kang mabuting asawa. Yun lang ang ko.
you have to be a good role model. Yun ang narinig ko sa prayers ko. So, simula yun, hindi na ako mag-ano sa kanya ng hindi ko na pinipilit kung maniwala ba siya sa PBM. Hindi na, kung magsasalita siya ng Biblia, nakinig na lang ako. Pero, yung sinasabing, I open my ears, I open my mind, I open my heart to listen. Hindi na ako magpagdebate pa. Hinayaan ko na lang ang Holy Spirit na mag-touch sa kanyang puso, sa kanyang isipan, na hayaan lang ako. At dumating ang panahon. Ang haba ng panahon. Simula pa yung 2013 na ini-introduce ko ang PBMA. Hindi pala, yung pagdating ko pa nga agad dito sa Amerika, gi-introduce ko na, pero talagang magulo, magkaaway lang kaming dalawa sa aming mga panindigan, paniniwala. So, yung time na yun, dumating ang panahon na yung sinasabing prayers is the most powerful talaga. Dahil yung mga naramdaman ko, kinikwento ko sa during prayers ko. At nangyari yan na tigitubag nilang divine. So ngayon, walang reklamo akong bana, walang sabi kung anong mga ginagawa ko. Para na lang siyang na-amaze na lang. Yun na lang. So ito yung sinasabi ni Divine na, if you sacrifice, you will success. So, marami sa atin mga misyonarya na hindi nakapag-sakripisyo sa ating ang kaminyoon, sa ating pag-aasawa, dahil hindi natin ito nabigyan ng yung sakripisyo, yung fully sacrifice talaga, na hindi natin pinagkatiwala sa Panginoon, na ito ang aking buhay ngayon, ito ang naramdaman ko, ito ang nangyari sa buhay ko, so tulungan niyo ako. Pero maraming mga misyonarya at misyonaryo na hindi nakapag-sacrifice, hindi nakapag-go on or continue. Dahil nababagot, nagagalit, pinaswabi ang kanilang mga naramdaman. Pinaswabi ang mga pride. Kaya ito din sa association, sabi ni Divine, hindi kayo talaga mag-success sa inyong mga minimithi sa buhay or mga buhay ninyo ngayon kung hindi kayo magsakripisyo. Tama? Okay. Dahil ang sabi ni Divine, if you sacrifice, there is a victory at the end. Okay? So now, sabi dito, na okay lang kung aalis kayong lahat. Kung hindi rin na kayo mag sa aming mga tinuturo sa inyo, hindi kayo willing nga mo sacrifice sa aming mga teaching sa inyo. Ganito kasi, ito ang teaching sa PBMA. Nandyan ka. Tapos, alam niyo ang pagpakabait is a big sacrifice. Is a sacrifice talaga yung magpakabait. Bakit? Araw-araw, ginatintal tayo. Nandyan yung mga manunukso, mga temptation sa tabi-tabi. Nandyan yung mga material na mga bagay na nakikita natin sa ating paligid, na nakadistract sa ating isipan, na magiging dirty mind tayo, na magiging destructive tayo, na magiging absent-minded tayo, hindi tayo makapokus sa spiritual side dahil ang ating iniisip is material na lang na mga kaisipan. So, tapos mayroon tayong mga kaibigan na tawagan lang ka, anyayahon nga, maring, pare, mag-inom sa ta. Isa na yan ng mga manunukso sa tagiliran. Then, yung mga membro na hila-hila system, yung adanihon ka or agnihon ka. So, yun ang mga sabi na mahirap magpakabait. Pero sabi ni Divine, if you love God, you are willing to sacrifice. You are willing to give your pag-unawa, your pasensya, your love, and then your prayers.
ang imuhang mga sakripisyo, willing ka na ibuhos mo yan for the sake of the glory of God. Nagagawin mo yan. You give a chance. You give your life chance na okay, itong bana ko sakit sa ulo, pero tiisin ko. Bigyan ko ng time. Bigyan ko ng malawak na pag-unawa. At i-trust ko na lang sa Panginoon. Bigay ko sa kanila itong asawa ko kung anong gagawin nila. Yung ganun, ipaubaya mo na lang. Okay? So, okay. So, sabi dito ni Divine na dumating naman itong panahon na kailangan mag-ingat talaga kayo. O, huwag kayong mag-alinlangan sa inyong mga mabuting ginagawa. If you think that this is good, go for it. O, kung ang inyong ginagawa ay nakaka-inspired sa inyong kaluluwa, sa inyong puso, sa isipan, sabi ni Divine, go for it. Kung na-inspired ka na magtatanim ng halaman or magtatanim ng pagkain, na naka-inspired sa inyong isipan na ito'y kabutihan, go, sabi ni Divine. Kung masaya ka na nagpapakain sa spiritual division at sa isip mo, this is your salvation, this is your connection to God, this is your relationship to God. Kung iniisip mo na yan ang inyong kaligtasan or makapagsabi ka lahat ng inyong mga ginagawa at ito'y kabutihan, go, sabi ni Divine. Kung nag-isip ka na ang inyong panindigan ay tama sa association, na minahal mo silang lahat, si Divine, si Master Junior, ang mga spiritual division, kung naramdaman mo na tama sa iyong puso, naramdaman mo sa inyong isipan, tama ang inyong decision, tama ang inyong ginagawa, tama ang inyong panindigan, go! Huwag mag-alinlangan. Oh, di ba? Yan ang sabi ni Divine. So whatever that you're thinking that is good, go for it. Go for it. Pero sa tingin mo na ang inyong ginagawa ay hindi tama, huwag gawin. Huwag gawin. Dahil itong sinasabi ni Divine, yung anghel mo na tagabantay ay lalayo yan sa inyo. Hindi yan magdiktar sa inyo, hindi yan mag-guide sa inyo, at hindi ka turuan ng mga mabuting mga ginagawa mo dyan. Dahil walang nagturo sa iyo, dahil walang nag-guide sa iyo, dahil umaalis yung anghel mo na tagabantay or ang iyong ego na anghel na tagabantay. Okay. Bakit kailangan magbantay tayo sa ating paglakad at sa ating pagkain? Bakit daw yung wherever we go right now, we have to be careful at sa mga pagkain ngayon. Be careful of your steps, kahit saan kayo patungo, kung saan man kayo lalakad. Whenever you go, watch your steps, please. Pero kailangan magbantay kayo sa inyong paglalakad. Oh, it's true. Kahit saan tayo magpunta, kailangan daw mag-ingat talaga. Dahil isa na yung disgrasya. Tapos yung maglakad tayo na makipagkita tayo ng mga kaibigan natin, na may mga kaibigan natin na mayroon silang mga masamang motibo para sa iyo, na masira ang iyong pagkatao, na yung itrap ka. At mayroong mga kagayang mga barkada, mga anak. Mag-ingat. Dahil not all barkada are good. Lalo na kung mga barkada ninyo mga bisyoso, mga sigarilyo, o mga adik-adik. Ano akala ninyo? Maganda ba yung mapapala ninyo? Kaya mag-ingat kayo dahil dyan ay maraming mga buhay na nawawala ng mga bata pa ang mga edad. Dahil wherever you go, kung haluan ninyo ng mga kalukuhan ang inyong mga ginagawa, nandyan talaga sa tabi ang disgrasya. Tama? Kaya sabi ni Divine, kung saan kayo, mag-ingat.
Kasi nandyan palagi ang manunukso at saka disgrasya. Okay? Ang inyong mga pagkain na may lason. Karamihan ngayon ang hangin, minsan mayroong hangin na makalaso ng tao. Darating ito ngayon, mga balang araw. Sa ihihips ng hangin, baka mamatay ka kaagad dahil hindi kayo mag-ingat. You always watch your steps, lahat babantayan ninyo. Kahit huwag kayong magtiwala sa nagbibigay sa inyo. Okay. Ito palang mga pagkain, sabi ni Divine, huwag kayong magtiwala kung kahit sino nang nagbigay sa inyo ng pagkain. Dahil maraming mga taong maglason sa inyo. Naunawan? I will give you an example. Sa San Jose, bawat uwi ko, maraming mga tao na magbibigay sa akin ng mga pagkain. O maghahatid kahit ano-ano na lang. Pero alam nyo guys, I am sorry. Nanghingi talaga ako kang Divine. Divine, sorry. Hindi ko talaga ito kakainin ng mga pagkain. Dahil hindi ko sila kilala, hindi ko sila mga malapit, hindi ko sila mga close. Pagdating ko, hahatid-hatiran ako ng mga maraming pagkain. What's that? Hindi ko nga kilala sila maghahatid lang ng pagkain. Hindi natin, we are talking right now about pagkain. May mga maglason sa iyo. May yung, sabi nila, lalagyan ng mga gahom-gahom, ng mga wakwak. Mga wakwak. yung anuhin ka na magiging wakwak ka rin. O diba? O lasunin ka. Tapos mayroon ding yung sabing barangon daw ka. O kahit ano na lang. So sabi ko kang Divine, I'm sorry na hindi ko kakainin itong mga prutas, hindi ko kakainin, hindi man ako Divine, pero ito talaga sabi mo nga, you had to be careful sa mga pagkain ngayon. So, kayo, mga membro sa PVMA, okay lang magbigay. That is a part of giving, benevolent. Pero, wag kayong masaktan kung hindi kakainin ng tao yung binigay ninyo. Wag kayong masaktan. You have to be broad-minded to. Kasi may mga tao talagang nag-iingat. Nag-iingat. Hindi natin alam kung ano yung mga nilalagay dyan sa pagkain ngayon. Sabi ni Divine, bigla lang kayong masakit. Bigla lang kayong mamamatay. Bigla lang kayong matumba dyan sa inyong gilingkuran. Kaya hindi masama na sabi, wag ka na lang kayong magluto. Kaya kayo mga membro, we have to be broad-minded and bigyan ng pag-unawa. Kung halimbawa ang isang membro ay hindi kakain ng inyong mga pagkain, unawain, hindi kayo sabihin ka-artisa, may ragwapa, kamao, tabang nahuning si sister, o yun niya, di na ba mukhaon sa akong niluto? Wag kayong maganon. You have to be considerate. Kasi ang mga membro na nakabarinig ng mga mensahe ni Divine Master about food, na mag-iingat, may mga membro talagang mag-iingat talaga. No matter how you invite them, you push them to eat, meron talagang hindi talaga. Mga maingat na mga membro. So, kayo din, kung hindi kakain, don't take it hurt. Huwag mong isipin na nasaktan ka, na insulto ka. Hindi. Ngayon, nakarinig na kayo na message ni Divine na sabi, mag-ingat kayo sa mga pagkain. Mga bigay-bigay o hatid-hatid. Mag-ingat kayo. Alam niyo, dito sa bahay, pag nagsiserve ako sa SD, ang dami kong mga pagkain. Gusto ko ipamigay, pero kung ipamigay ko, hindi ko sila mga kilala. Iba dito sa Amerika kasi kasuhan ka dito.
pag nagkasakit yung tao sa pagkain na binigay mo. O kaya sabi ko sa kay Mimi, kumbatihon na to ni gaon nga mahurot, maubos, kay masira kung hindi natin bilis-bilisan. Kasi hindi ko maipamigay sa mga kapitbahay. Kasi ang mga tao dito hindi mag-accept ng mga bigay-bigay ng mga pagkain sa mga kapitbahay mo. Hindi ko nga kilala yung mga tao dito. Walang marites dito sa aming area. Mostly dito sa Amerika walang upo-upo dyan sa kanto na magmarites. Wala. Walang maghatid-hatid ng pagkain o walang manumbalay, yung magbisita sa bahay mo, magtuktok ang silingan mo, punta dito kay makipag-chika, wala yan dito sa Amerika. Okay? So, wala din yung bigay-bigay ng pagkain, hatid-hatid sa mga silingan o neighbor, wala yan dito. Okay? Siguro mayroong ibang mga tao dito na pa ng mga tradition, pero dito talaga, I've been here for 20 years. Mostly mga silingan namin, hindi ko kilalang mga pangalan. Hindi ko nga makita yung mga mukha nila. Mga tao dito busy. So, yan ang kaibahan dito at sa Pilipinas. Okay? So, sabi ni Divine, magbantay kayo dahil may mga pagkain na nakalalason. Yung mga restaurant, akala ninyo malinis yan na magkatrabaho? Sos, nakikita na ninyo, may mga TikTok ngayon na yung gawa ng mga sandwich, ilagay dito sa kilikili. Ganun-ganun sila ng mga sandwich. Nakikita ninyo yan, ng mga food preparation na nakakadiri. Tapos yung mga pagkain ngayon na chemically engineered, meaning sa isang machine, ilagay doon ang baka, ang baboy, ano ba yung mga nilalagay doon? Meron nga akong nakita ang video saan ba yun na video? Yes, Facebook, na pati daga, hinahalo nila sa machine at ginagawang spam. So kaya sabi ni Divine, hindi na ngayon mapagkatiwalaan ang mga pagkain ngayon. Kaya nga, marami tayong mga sakit ngayon, mga cancer, ang mga sakit ngayon dahil sa mga pagkain na kinakain natin ngayon. Lalo na itong mga capitalism na mga restaurant o capitalism man yan. Nahikayatin kayo na masarap, mayam-yam-yam, crunchy, yung mga advertisement sa TV, mga ano yan, mga pang hikayat yan, mga kapitalism yan sa ating mga isipan na, magpunta tayo sa McDo, sa Jollibee, ganun-ganon. Pero actually guys, mostly na mga pagkain ng mga restaurant ay pampaikli ng buhay. Take note, pampaikli ng buhay. So wag kayong mag-inggit ng mga taong panay mag-Starbucks, panay mag-McDonald's, panay mag-restaurant, yung mga order. Huwag kayong mainggit dahil alam nyo, pampaikli yan ng mga pagkain sa buhay. That's the truth. Kasi yung mga mga ginagamit nila yan, everything is chemically engineered. May mga nilalagay yan ng mga chemical. Hot dogs, french fries, mga fried chicken ng mga oil na ginagamit nila ay matagal na hindi binabago. So, be careful. Kaya ang gusto nila ni Divine Master at mga espirituhanon sa atin mga membro na we have to eat healthy. Huwag niyong isipin na porke nagkain kayo ng talbos at nagkain kayo ng kamuting kahoy or kalibre, sabihin ninyong mahirap? No! Huwag niyong isipin yan. Dahil yung mga kinakain ninyo, yan ay mga pampahabang buhay. Porke na kumakain kayo ng malunggay, sabaw na malunggay, tapos yung pinaksiw, sabihin niyo sa mahirap yan?
Hindi. Yung mga kinakain niyo dyan sa Pilipinas, ha? Na may mga gulay palagi, fresh na gulay, mga prutas, alam niyo, yan ang pangmayaman. Dahil sa totoong sitwasyon, itong mga taong kumakain lang ng mga restaurant palagi, yan ang mga mahirap. Dahil mga tapulan magluto, mga tamad, hindi magluto na ng mga homely na mga pagluluto sa bahay. Huwag kayong mainggit yan. Yung mga restaurant, huwag kayong mangarap yan. May pag magluto na lang mo sa inyong bahay. Kasi maramdaman nyo pa yung togetherness ng pamilya sa ilalim ng bahay pag nagluluto kayo. Then, huwag kayong mangarap yung lagi. Okay lang siguro once in a month, one in every 2 months, okay lang. Dalhin ang mga anak nyo sa restaurant, pero yung sabihin everyday na kinukonsume ninyo ang mga restaurant na mga pagkain, huwag kayong mag-rely yan dahil pampaikli yan ang buhay. So kung magtalbos kayo, magmalunggay kayo, magginataan kayo ng mga bamboo, ginataan kayo ng mga barudong, mushrooms, ano yan. Mga langka. Pangmayaman yan. That is healthy. Healthy foods yan. Huwag ninyong ikahiya kung nag-ulam kayo ng tuyo. Dahil isda naman talaga yan. Galing man yan sa dagat. Hindi man yan gi-grind sa machine na nilagyan na ng chemical. Iasin lang naman yan. So huwag kayong ma-feel embarrassed or mahiya kung ang kinakain ninyo talbos. Pampahaba yan ng mga buhay. Dahil nandyan ang mga full nutrients, mga full vitamins sa mga gulay. Maganda yan sa Pilipinas, magtanim kayo ng mga gulay dahil tutubo talaga yan without chemical, mga spray. Dito rin sa Amerika, kung panay rin ng mga kain-kain namin ng mga gulay, ang mga gulay dito ay gipanglagyan na ng mga wax. Kahit apple nga, giwax na yan para manatiling brand new palagi. Kaya pag nagkain ako ng apple, tinanggal ko ang balat. Kasi nandyan yung wax niya. Masama yan. So mga gulay dito, gina-spray na. Kaya pinipili ko na lang talaga yung mga gulay dito. Kasi kaya ito yung sinasabi, mag-ingat kayo sa mga pagkain. Actually, ang mga teaching ni Divine Master is not just like yung sabihin magpakabait. Well-rounded ang ilahang mga teaching. Even sa pagkain, tinuturuan ta ninyo kung paano magdisiplina sa pagkain. Na hindi tayo kung sinong bigay, kain. Bigay dito, kain. Wala pa daw rosaryo, walang depensa, walang mga protection na mga ginagamit. Yan na, nahihilo ka, naglalason ka na. Diba? And then, meron ding mga pagkain ngayon na more on salt. Yung mga salt, mga oil, kaya marami tayong mga high blood, mga cholesterol, ating mga katawan ay mga masakitin this time because the food that we eat. So ito yung sinasabi ni Divine, kung mga membro kayo sa PBB, kailangan disiplinado din kayo sa inyong mga kinakain. Kinakain talaga. Huwag ikalungkot kung puro na lang kinain ninyo gulay, pinaksiw. Alam nyo yan ang mga ko dito sa Amerika. Kasi dati kumakain ako kahit donut, pizza, mga KFC, McDonald's, lahat yan kinakain ko. Pero napala ako, nagkasakit ako. So ngayon, na nagkaedad na ako, kahit kakain lang ako ng pagkain na hindi talaga sa katawan ko, masakitin talaga ako diretso. Kaya sa pagkain, dyan din nakukuha ang mga sakit.
Kaya sabi ni Divine, magdisiplina tayo. Disiplinahin. Kung high blood ka, huwag magkain ng sobrang alat o huwag magkain ng yung mga sabing mga sugar, maraming mga sweet at saka mga heavy, mga maalat. Huwag, kailangan daw control, kunti-kunti lang. Yung anak ko, mayroong sap-sap yan na bulad dyan sa kusina namin. Alam mo, laway-laway na ako magtingin ng sap-sap, pero sabi ko, kahit kunti lang nga ko makain ko, malalasa ko lang, masarap, masaya na ako. Kaysa yung magtingin lang ako na naglaway-laway na nagatulo-tulo ng laway ko lang dahil sa sarap ng tuyo. Kawawa din tayo, di ba? Pero kahit kunti lang, di ba? Kunti-kunti lang. So, kayo, mga misyonaryo, kaya sabi ni Divine, hindi man magpapangsyon ang ating mga divine words sa paggamot sa ating sarili kung ang ating mga sarili ay walang disiplina sa pagkain. Tama? Paano ka? Ginagamot ka ng mga healing sa PBMA. Tapos ngayon lagi ka nabughat. Why? Kumakain ka ng baboy. Paano nag-work ang divine words na healing sa iyo ang check-up, tapos lagi kumakain ka ng baboy. Tapos nagiinom, naglalasing ka. Paano mag-function ang power ng mga healing check-up dyan kung ikaw din sarili nimo hindi mo tinutulungan nga idisiplina ang kinakain mo? Di ba? Yung baka, alam niyo, yung baka pag nagkakain ako lang kahit konti, buong buto ko, sakit ng katawan ko, guys. Talagang mga buto ko halos hindi ako makaapak ng sahig sa sobrang sakit. Kaya iniwasan ko lang magkain ng yung beef. Wala na ako yan. Yung pork, pagdating ko dito sa Amerika, napansin ko na hindi kumakain yung asawa ko ng pork. Nahawaan din ako. Kasi doon sa Pilipinas, kumakain man ako ng lechon. Pagdating dito yung 2002, napansin ko na hindi kumakain yung asawa ko ng baboy. Dahil pag kumakain siya, yung kolesterol niya mo taas. So, hindi namin yan ulam dito sa bahay. Walang baboy, walang beef, wala. Ang ano lang talaga dito, isda. Palagi maraming isda dyan sa refrigerator, freezer na mo. Kaya ang madali-dali namin dito, isda palagi. So, kaya yung sinasabi ni Divine na panay kayo nagagamot sa inyong mga sarili divine words, pero nandyan kayo, nag-inom, nagsisigarilyo pa rin, kumakain pa rin ng mga maalat, kumakain pa rin ng maraming oil, hindi na nga bughat na mo. Paano nag-function ang mga check-up o healing dyan kung hindi niyo alagaan ang inyong mga kinakain? And then, hindi pa kayo matutulog. Lagi pa stress ninyo ang mga sarili ninyo. And then, nandyan pa, tagal kayo matulog. Pinoproblema ang lahat ng mga maliit na mga bagay, ginaproblema. Bakit hindi na lang sabihin, di ko masulbad lahat. Hindi ako si superwoman, hindi ako si superman. Hindi ko yun masulbad ng problema everyday. Okay, ibigay ko na lang yan sa Panginoon. Kaya yung sinasabi ni Divine na discipline yourself first. Kasi nandyan na ang teaching ng PBMA. Naturo na sa atin. Yung mga mensahe dito. Ang mga kaalaman, ang prayers, teaching, tinuro na. So ngayon, paano pagdisiplina sa ating sarili? Hindi lang yung kaugalian natin, guys. Pati din yung mga bad habits natin. Bad habits na mayroong high blood. Hala, panay ang kain ng chicharon ng baboy. Tapos pag ngayon, kunti lang kainin ko, mamaya gikabuhi na.
Tawag na naman ka, Master. Sakit ang ako, ang kuto-kuto. Ay, sakit ni. Akong kolesterol ni taas na po. So, sabi siguro ni Divine, lamiag yun ninyo pang lamiag yun ninyo pang latoson, mga gahi kayo ko, mga ulo. Diba, guys? Totoo yung sinabi ko. Siguro, kung sabihin ni Divine, lamiag yung pang sipao ng mga membro, mga gahi kay gulo. Alam na nila na maka high rackets ng mga kuwan, mga baboy, mga beef, mga ano pa yan. Hindi pa rin huminto. Ngayon, hingi na naman ng power, kapangyarihan sa akong divine words na magaling ako. Sabi ni Divine, ay nako, yung mga membro sa PBMA. So, naunawaan ninyo? Sabi ni Divine, mag-ingat kayo sa mga pagkain. Okay? So, not all. Makita ninyo sa TV, ay, ang sarap ng ng commercial hotdog. Ay, kintab-kintab na, pero puno di yun ng oil at saka salt. Ikaw din, dahil malami, masarap, kain. Mamaya-maya, na. Nagsulirap ng mata, kayang high blood. Hingi na naman ng tulong sa mga espirituhanon. Ay, naku, sabi ni Divine, talaga naman. Okay? So, kailangan daw talaga na mag-ingat. Darating ang panahon na bigla lang daw ang tao magkasakit ng dahil sa hangin. Dahil ang hangin ay nakakalason. It's true. Especially kung halimbawa, yung sinasabi nilang mga gira-gira. Alam nyo guys, yung mga nuclear, mga sa bomba, magdadala yan ng kasamaan sa hangin. Once na yan sa ating katawan, kaya nga magkaroon tayo mga rashes, mga chicken pox, yun ang maraming mga sanhi na yung mga sabing nakalalason sa hangin. Okay? And then, and also yung pagpasok ng COVID, di ba? Pagpasok ng COVID, yung mga tao 2013 somewhere in China na natutumba lang sila. Gipang COVID na di ayun. Di ba yun ang mga best example ng mga sinasabi ni Divine dito. And then yung darating din daw na ang yung ulan ay magdadala ng sakit. Kaya nga pag nag-ulan, di ba napansin ninyo, masubawan kayo, nag-allergy kayo, nag-ubo-ubo kayo pag naulanan kayo, di ba? Kasi ang ulan ngayon ay hindi malinis. Nang dahil sa mga factory smoke, lalo na kung nandiyan ka sa city, mga big city, ang ulan diyan hindi malinis. Okay lang kung nandoon ka sa mga bukid na nag-stay ka doon dahil everyday fresh and clean air doon. Pero kung nandiyan ka sa sentro ng Manila, sa sentro ng Los Angeles, California, ginuko ang hangin dito baho. Ang hangin dito ay madumi. Kaya yung sinasabi ni Divine, maraming mga bagay na bantayan natin dito sa mundo. Okay? So you always watch your steps. Lahat bantayan ninyo. Hindi kayo magtiwala at huwag kayong magbigay ng tiwala. Even though nasabihin ninyo mga kaibigan nyo daw, kapatid, pamilya, sabi ni Divine, be watchful. Yeah, parents mo sila, pero bantayin po na yung mga parents kasi hindi mo alam ano na naman yung mga pinag-ano nila dyan sa iyo. Ingat talaga sarili mo. Yung mga kapatid mo, mag-ingat. It's okay to say hi, hello, pero ingat pa rin. Bantayan daw, watch your steps. Mga kasister natin sa association, porque na pariha kayo red ring, kain ka doon, kain dito. Ay, hindi mo alam, may ano pala yan. May gahom-gahom. Di nahawaan ka na. Ito yung sabi ni Divine. Na kahit pariha kayo mga misyonarya. May singsing yan, may singsing ka.
May librita sila, may librita ka. May divine words ka, may divine words sila. Pareha kayo. Pero laging isipin ninyo na kung gagawa ka ng kabutihan, ikaw talaga ang magwagi palagi. At yung nananalig ka sa Panginoon. Dahil sabi ni Divine, pareha kayo may gamit sa PBM, may sing-sing, librita, divine words. Pero yung ginagawa niya ay kasamaan, matalo talaga siya. Pero ikaw na gumagawa ng kabutihan, kahit siraan ka pa, anuhin ka pa, saktan nila, pero you always win. No? You always win. There always victory. Maghihirap ka man, magsasuffer ka man, magsacrifice ka man, pero there is always tagumpay. Okay? Sabi dito, bakit gawin natin ngayon pagbutihin ang ating mga gawa? Bakit daw na pagbutihin ang ating mga gawa? You have to do it now. Gawin ninyo ngayon. Kung kailangan mo dito kasama sa pagtira sa ating lupa na pinakabanal, hindi na kayo makarinig pa sa aking mga nabigyan kayo ng panahon. Hindi na talaga. Sabi ni Divine na kailangan kabutihan ang inyong gagawin or ginagawa. Lalo na dito sa San Jose. Pag nandito kayo, kailangan kabutihan ang inyong gagawin. Dahil darating talagang panahon na hindi na ninyo marinig ang aming mga boses. Hindi na ninyo marinig ang aming mga mensahe. Itong sabi ni Divine. Pinagbigyan na kayo ng panahon. Binigyan na kayo ng oras. Pero darating talagang panahon na hindi na ninyo maririnig pa ang aming mga turo at ang mensahe. Hindi na talaga. Noong una pa, sinabi ko na sa inyo na mayroong araw na darating. Huwag kayong magtiwala kung darating ang araw na isara. Sarhan talaga. Wala na yung magawa. Hindi na kayo naniwala sa akin. So, sa San Jose darating talaga yan na ang mga mabuting tao lang talaga ang makatira diyan. Mga pure hearts at mga pinili ng Panginoon ang makatira diyan sa San Jose. Wala nang mga masama. Itataboy na yung lahat. Itong sinasabi sarhan o sirhan. Ganon din sa ating association. Darating din yan na magsirado na ang PBMA. Meaning, magsirado na sa mga pagtanggap ng mga taong gustong magpamimbro, na yung mga taong gustong babalik. So, may explanation yan si Divine. I will elaborate that one day, pero nasabi niya na darating yan. Okay? Makita ngayon noong nangyari kayo'y aking sinasabihan sa panahon ni Noah. Sumigaw si Noah na kailangan ang tao na makipagtulungan sa paggawa sa sasakyan upang sa panahon na bumaha ang tubig, mayroong masasakyan at mailigtas sa ating buhay. Pero walang pumapansin ng mga sangkatauhan dahil sa kanilang paniniwala. Si Noah ay walang halaga. Ang paniniwala ng sangkatauhan ay baliw si Noah. Anong nangyari at dumating ang panahon na bumaha ang tubig, hanggang dyan na lang sila sa pagtanggap sa kanilang kamatayan. Dumating naman nitong panahon ngayon mga kapatid ko na nagpakukunwari na naman ang mga kabataan ngayon na si Master nagpahintulot sa akin na ako'y patawarin. Dito sinasabi ko sa inyo, ang masama kung gustong magbago, gawa ng mabuti, ngunit kung ipagpatuloy mo ang inyong kasamaan dahil ipahintulot, sige, ipagpatuloy dahil pahintulutan ko na yan sa inyo. Ngunit magbantay kayo dahil sa ilang mga araw itaboy na rin kayo dito sa ating samahan at sa San Jose Dinagat. Darating si San Miguel na siya ang magtataboy sa inyo. So, ito yung sinasabi ni Divine. Kung gagawa kayo ng mga kabutihan, go on. Okay?
kung ang inyong buhay ngayon, ang ginagawa ninyong inspiration, ang mga teaching nila ni Divine Master, ang mga mensahe, ang doktrina, yan ang ginagawa ninyong inspiration o gabay, sabi ni Divine, mapalad kayo. Dahil hindi kayo kagaya kay Noah noong unang panahon, na yung mga tao daw na gitawanan lang si Noah na magawa ng arka kasi sabi nila baliw si Noah. Pero sabi ni Divine, I wish na hindi na yan mangyari ngayon. Okay? So yung inyong mga ginagawa, yan ang inyong passport. Kabutihan, passport ninyo yan na makapasok kayo sa langit, tatanggapin kayo ng Panginoon. So habang buhay pa kayo, i-embrace ninyo, yakapin ninyo ang mga salita ng Panginoon. Yakapin ninyo ang mga turo ng ating mga ministro. Ilagay sa isipan, ilagay sa puso, at gawing inspirasyon sa buhay. Sa inyong mga ginagawa, gawin ninyong inspirasyon. Gawin ninyong itong gabay. No matter what, sabihin nila wala si Divine Master. Wala na ang katawan ni Master Junior at ang mga spiritual division. Don't think that way. Kasi ang espiritu ay nandyan lang. Okay? So, patuloy sa inyong mga mabuting ginagawa. Make your everyday as an inspiration. Every day is a journey. You know? Our memories every day is a part of our journey every day. So, kung ano ang mga kabutihan o mga mabuting iniisip ninyo, go. Padayon, patuloy. Pero sa tingin ninyo mga masama yung mga ginagawa ninyo, don't do it. Don't do it. Dahil sabi ni Divine Master, dyan ka malaglag. Dyan ka malagpak. Ha? Dyan ka malagpak. So, isipin ninyo, kahit hindi na natin nakikita sila ni Divine at Master at ang mga spiritual division. Pero, in your heart, you know it. In your mind, you know it. In your prayers, you can feel it. Yun. The same time, go on your life. Focus your everyday life. You know? Basta nandyan ka palagi sa tama, nandyan ka palagi sa pagdarasal, na naghingi ka lagi ng guidance, you know, that's beautiful. Okay? So, this message is from Divine Master Rubin Idira Ecleo Sr. and the members of the Four Corners of the World, Master Rubin Bickley Jr. and his companion in the New World Spiritual Division personnel. Signed by Master Rubin Bickley.